So, sino po dito ang masaya at kayo po'y natututo na ang message ng Panginoon sa atin ay mga life skills? Magsabing amen. So, importante po ang life skills sa atin pong meaningful life every day. At nag-umpisa tayo sa time management, financial management, social skill, no, relationship skill, relational skills. Last Sunday, feelings management. Sino po dito ang good mood? Magsabing amen? We have good mood every day because God is good all the time. Amen? Kaya nga we can have good mood all the time kasi nga our God is good all the time. Amen? So sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos, kumikilos ang Diyos sa buhay natin so we can have good mood. Okay, pakitingnan nga ang katabi ninyo kung good mood talaga. Good mood talaga, amen? Walang pagka nababad mood kayo, rebuke kagad, amen? No, kahit bad mood yung iba, huwag kayong magpapahawa sa kanila. Sapagkat greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? Mas matindi ang spiritong nasa atin. Kaya huwag tayong magpapatalo sa influence ng bad spirits. Because the spirit in us is omnipotent. Amen. Praise God. So ngayon pong araw na to, ang message ko naman sa inyo na susunod na skill ay organizational skills. O yan. Organizational. Ano pong ibig sabihin ng organizational skill? Ang ibig sabihin po nito, yung pong tayo ay maging organized. Sino po dito gusto maging organized na Kristiyano? Magsabing amen. Yung pong organisado tayo, hindi tayo magulo. Maayos tayong Kristiyano, di ba? Lahat ng tumanggap kay Kristo, inayos ng Diyos ang buhay natin. Di ba? Yung pong mga mali, hindi maayos, magulong mga mindset, inayos ng Diyos. Tinama niya kasi Bible na yung pinaniniwalaan natin eh, no? So lahat ng mali, inaayos ng Panginoon. Kaya alam niyo po, sa buhay natin, kahit anuman pong bagay na mali, disorganized, naniniwala ako na i-convict tayo ng Holy Spirit. At lahat po ng ating mga pananaw ay magiging tama. Na minsan, narinig ko, hindi ko original to, but I read and heard it many times, organize or agonize. Pakitang mo nga kapatid, organize or agonize. Yung mga hindi nag-organize, mag-agonize. Anong ibig sabihin yan? Dapat yan ang title ko eh. Pero hindi na lang, organizational skill na lang. Kasi ang ibig sabihin ng agonize, magkakaroon ng yung nahihirapan. Mag-agonize. Mahihirapan talaga. Pagka hindi ka organisado, maraming mahihirapan sa buhay mo. Pati na yung mga kasama mo sa buhay, nahihirapan. Sino po dito na minsan nairita pagka hindi makita yung susi? Pagka hindi makita yung medyas, yung panyo, di ba? Sino po nairita? Magsabing amen. Di ba? Tapos kapag yung bahay ninyo magulo, dito na kapag magulo ang bahay ninyo, happy kayo. Hindi, naiirita rin, pero ino-overcome mo lang, di ba? Kasi whatever that is disorderly irritates eh. Whatever that is disorganized, nakakairita talaga. Pero na lang kung sanay ka sa magulo. Sanay kang sa hindi nakaareglo. Sino po dito ang lumaki at nabuhay na sanay na hindi nakaareglo ang bahay at ang buhay? Magtaas ng kamay. Pagka nagtaas ka ng kamay, naintindihan na kita. Kaya ka pala hindi naiirita kasi sanay ka. Pinalaki ka na disorganized. Hindi areglo ang buhay. Pero naniniwala ako, walang ganun. Kung meron man, isa siguro sa 1,000,000, di ba? So lahat ng mga magulang natin ay pinalaki tayo sa isang maayos na tahanan. Amen?
Okay, let us. Kaya nga ang Panginoong Yesus, mula nung isa po sa mga gagawin ng Panginoong Yesus, pagka pumasok siya sa buhay natin, at ginawa natin siyang master, Lord ng buhay natin, anumang disorganized, i-organize niya. Amen? Anumang hindi ayos, aayusin niya. Anumang mga magulo, aayusin niya yung gulo na yan. Kaya parati ko sinasabi, bawal ang magulo. Bawal ang magulo sa church. Sabihin mo sa mo, bawal ang magulo dito. Amen. Let us start with 1 Corinthians 14:33. The Word of God says, 1 Corinthians 14:33, everybody read. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregation of the Lord's people. So tayo yan, congregations of the Lord's people. Of course, ang 1 Corinthians 14, ang context niyan, napakagulo ng church, may mga division. At dito, ang naging issue nilang isa ay yung magulo yung practice nila ng gifts, yung mga gifts of prophesying, yung gifts of speaking in tongue. Dito rin kinuha yung verse na wag magi-speaking in tongue sa church. Hindi po kailanman sinabi yon. Ang nakasulat doon, God, do not forbid speaking in tongues. Gawin lang ng maayos. Amen? Kaya tayo, ang kayusan natin, pagka sinabing speak in tongues, lahat tayo mag-speak in tongues. Pagka hindi sinabing mag-speak in tongues, wag. Wala ka sa order. Ganon lang yon. Amen? Pagka sinabing receive the gift of, practice the gift of prophesying, doon magpo-prophesy. Hindi yung nagpo-prophesy ang lahat ng magulo. Lahat sumisigaw, pakinggan niyo ako! May ahas dito! Ganon, di ba? Tapos, meron kang maririnig naman sa iba, may dragon! May baka! So, magulo di ba? Yun ang pinaka-context ng 1 Corinthians 14. Pero dito, siyempre, every verse stands out. Meron din siyang ibig sabihin. Na sabi dito, pinapakilala ang Diyos natin ay Diyos He is not a God of disorder. Alam niyo kasi yung mga ibang mga pastors ngayon, yung tinatawag na exegesis, dapat daw ganun lang. Mali. This verse can also apply sa anything that disorder. I beg to disagree sa mga paniniwala ng iba. So this verse clearly teaches that our God is not a God of disorder. Amen? But of peace. So ang ibig sabihin niyan, if He is not the God of disorder, He is the God of order. Kaya nga merong order sa church. No? Sabi ng ESV, for God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Kasi nga, nagkakaroon ng confusion sa walang kaayusan. Walang kaayusan na pagpapractice ng mga spiritual gifts. So, mga kapatid, kailangan po maintindihan ninyo na ang Diyos, pagka nako-confuse ka, hindi galing sa Kanya yung confusion. Kunwari, meron kang paniniwalang mali, itatama ng Diyos. Yung iba, nako-confuse na ako. Dati paniniwala ko, pwede to. Ngayon, hindi. Hindi, tinatama ka nga. Hindi ka kino-confuse ng Diyos. Mananatili lang yung confusion kapag kang ayaw mong sumunod doon sa tama. Ano ang tama? Salita ng Diyos. Amen? Kaya yung ibang mga youth, minsan, kung makapagsalita, nako-confuse na ako sa sinabi ni pastor. Kaya nga nako-confuse, may resistance sa tama. May resistance sa katotohanan. There, you will be confused kapag ka may resistance ka sa truth and right.
But as long as you are 100% committed to what is right and to what is the truth, you will not be confused. But you will be grateful na sinasabi sa'yo ang tama. At maaalis yung mali sa buhay natin. Lahat to nang natututo, magsabing Amen. So sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kino-confuse, kapatid. Sinasabihan ka ng tama. Amen. Kasi nga, pagka nag-mix yung tama at mali, magkakaroon ng struggle sa mind. Magkakaroon ng struggle sa mind Pagka nag-mix na yung truth. Pero when you are committed to the truth and you renounce the lie, you renounce confusion, lilinaw yung katotohanan. Papayapa yung buhay mo. Papayapa yung isip mo. Sasaya ang buhay mo. Amen? Sabi ng Amplified Version says, "For God, who is the source of their prophesying, is not a God of confusion and disorder, but of peace and order." Kaya nga, di ba, sa bansa natin, lalong-lalo na yung mga committee ng barangay, ng Pilipinas, sa Senate, sa Congress, meron tinatawag na the Committee on Peace and Order. Kasi nga magkasama yung peace and order Kapag ka may orderliness, may order, may kaayusan, may kapayapaan. Pagka ginugulo, nawawala yung kaayusan, nawawala yung kapayapaan, nagkakaroon ng kaguluhan. Sabihin natin lahat, peace and order. So kailangan tayo pong lahat, mayroong peace and order. Sumusunod lahat sa peace and order. Amen? Kaya kailangan tayo ay magkaroon ng organizational skill or tinatawag na organizing skill. 2 Kings chapter 20 verse 1, and please, ito yung command ng Panginoon sa atin ngayong araw na to. This is the command of God. This is what you're going to obey from God in this message. Let us read 2 Kings 20 verse 1. 1, 2, 3, go read. "In those days, Hezekiah was sick and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live." So si Hezekiah, one of the good kings of the tribe of Judah. I mean, the kingdom of Judah. Kasi nahati ang bansang Israel. Tinatawag na Southern Kingdom and Northern Kingdom. No? So, si Hezekiah, good king yan Ngayon, sabi ng Panginoon sa kanya, through the prophet Isaiah, no? Hezekiah, mamamatay ka na. Set your house in order. O, yan ang sabi ng Lord sa kanya. No? Ayusin mo na lahat. Yung bahay mo, ang ibig sabihin ng set your house in order, ayusin mo na yung kaharian. Kung anong dapat ayusin, kung ano ang dapat ibilin mo na. Yan ang ibig sabihin yan. At sa mga kwento, sa television o sa sine, minsan, pagka namamatay ang isang tao o bida, nagbibilin siya paano maging maayos. Pero I'd like you to understand this. Kailangan pa bang mamatay bago ayusin? Sabihin mo, kailangan bang ayusin pagka malapit na mamatay? O kailangan ng umayos ngayon? Kailangan ng ayusin ngayon di ba? Kahit bata ka pa. Ay yung mga magulang naman na nandito, kailangan yung mga anak ninyo, turuan ninyong maging maayos. Amen? But the parents, especially the father, is in charge of the order in the house. No? Set your house in order. This is the message of God to you this morning. Set your house in order. Set your life in order. Organize your life, or you will agonize.
The translation of the Message Bible is like this. Sometime later, Hezekiah became deathly sick. The prophet Isaiah, son of Amos, paid him a visit and said, "Put your affairs in order. You're about to die. You haven't long to live. So set your affairs." Sa lahat ng mga affairs mo, political affairs, family affairs, love life, put your affairs in order. Amen. So gaano po kaayos ang buhay natin ngayon? Sino po dito ang willing umayos ang buhay, magsabing amen? Sino po dito ang gusto magkaroon ng organizational skill, magsabing amen? Alam po ninyo, ang pinaka-objective po ng organized life ay yung mabawasan ang mga unnecessary stresses in life. Unnecessary irritabilities. Mga tensions. Siyempre, pagka disorganized ka, magkaka-tension ka. Lalong-lalo na kapag ka ang kasama mo sa buhay, ayos. O, kagaya si Pastora Ruth, nagkaka-tension kami minsan kasi maayos siya. Ginugulo ko, nilalagay ko yung mga damit ko sa kung saan-saan, di ba? Nagkaka-tension, di ba? So, yung taong disorganized, magkakaroon siya ng tension sa mga taong organized. Amen. Kapag ka disorganized ka, kalat-kalat ka, magulo ka, at hindi ka nagkaroon ng tension sa mga taong nasa paligid mo, ang ibig lang sabihin dalawa. Yung tao na yon disorganized na kamukha mo, o pangalawa, sobrang puspos ng banal na spirito. Kinakaya ka. Kinakaya ang pagiging disorganized mo. Nakakairita kaya. Sabihin mo sa kata mo, di ba nakakairita? Amen? Sobrang nakakairita nga kaya. Kapag ka ikaw ay organisado. Human feelings, ha? Human feelings ang pinag-usapan natin. Ay, nako. Kaya dito, minsan, hindi lang minsan, 2, 3, 5 beses. Honestly, I admit to you, nako, pagpasok ko dito, naiirita ako kasi I see things that are not in order. Di ba? Yung tao kasing organisado, kapag ka nakita ang isang bagay, nandun, di naman dapat doon, naiirita. Pero of course, we have to overcome that feeling. Feeling management skill nga yan, di ba? Hindi ka naman gumagawa ng senaryo o eksena pagka nakita mong merong irritability. Of course, sabi nga ni Pastora Jer, irritability is our mission in life. Kapag ka meron kang nakitang nakaka-irritate, may pinapagawa ang Diyos sa buhay mo. Okay, so let us get organized. Amen? I don't know saan ang level ng iyong pagiging organized. Pakita naman katabi mo, anong level mo? 0 to 10. So I love you, kahit mag-umpisa ka sa 1. Yung iba, pastor, 0 yata. Hindi. Okay? Pero please, wag naman tayong maging OC, okay? Ibig sabihin, sobrang ayos na konting hindi lang kaayusan, nagugulo, nagugunaw ang mundo mo. No? May mga OC naman eh. No? But, ang aking encouragement sa araw na to, yung organized tayo in all areas of our life. No? Kasi yung iba, pagdating sa bahay, organisado, pero pagdating naman sa trabaho, hindi. O pagdating sa church, hindi. Di ba? Organisado sa gamit, pero pagdating sa time, hindi naman. Parating late. Di ba? Kailangan yung ating pagiging organized ay holistic at balanse. Lahat to ng naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. Okay, 6 things to share with you. Number 1 is this. Number one, organized life practices consistent, good, and effective planning. Alam na alam mo ang taong organized.
mayroon siyang pagpaplano. Amen? Meron siyang plano sa buhay. Huwag kayong maniniwala sa mga taong huwag na daw magplano. Hindi naman nangyayari. Huwag ko kayong maniniwala doon. Ang sabi ng salita ng Diyos, paniwalaan yung salita ng Diyos, Proverbs 21:5. The Word of God says, the plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. So lahat ng mga diligent, yung mga diligent, minsan translate ito ng hardworking. Yung mga diligent, maayos ang buhay nila. And in the book of Proverbs, talagang ini-encourage at ino-honor yung mga taong diligent. At ang mga taong diligent, may plano. Kaya sabi dito, the plans of the diligent lead to profit. No, merong profit yung plano. Amen? No, yung wag niyong isipin, hindi na ako magpaplano. Wala naman nangyayari. Hindi ibig sabihin walang nangyari sa plano mo, masama na yung pinlano mo. Ang kailangan lang kasing isipin natin, ang Diyos, pagka hindi naka-align sa kanyang kalooban, ang plano mo, hindi niya bibigyan ng success. Amen? Kaya kapag hindi naging successful ang planning mo, ang plan mo, sabihin mo lang, hindi will ni God. Kaya, ang pinaka-importante din sa Christian life, how you listen to the voice of God. How you really know the will of God for your life. Kasi, kahit plano ka ng plano, if you have no God's will mindset, hindi ka concerned sa kalooban ng Diyos, hindi magtatagumpay yung mga plano mo. Amen? Ang sabi ng The Message about this verse, basahin natin. 1, 2, 3, go read. Careful planning puts you ahead in the long run. Hairy and scary puts you further behind. So, lahat tayo po, dapat meron tayong careful planning ng buhay natin. Careful planning sa ating pag-aaral, sa ating future. Careful planning sa panawagan ng Panginoon sa buhay natin. Careful planning sa pagsiserve kay God. Careful planning sa inyo pong profession, sa inyong negosyo. Everybody say, careful planning. So if there is one thing that you should always equip yourself is on the area of planning. Baka next week, i-message natin yan, planning skill. Kasi maraming mga tao, they lack planning skill. No? Kailangan po lahat po tayong mga Kristiyano, meron po tayong planning skill. It's part of organizational skill. So, sabi doon, careful planning puts you ahead in the long run. Kasi nga, ang pagka sinabing future planning, ay careful planning, ibig sabihin, you're preparing yourself for the future. Inaanda mo yung sarili mo sa mangyayari. No? Ini-envision mo, ini-imagine mo, iniisip mo lahat sa tulong ng Holy Spirit, ano kayang mangyayari? Ano talaga ang mga dapat ihanda? So, kailangan po, may pagpaplano. Amen? Bawal po yung bahala na. Kasi minsan, meron pa tayong, bahala ni Lord. Bahala ni Lord. Alam nyo, talaga naman, God is in charge of everything and in everything in our life. Pero, ang sinasabi ko po dito, yung pagka nagplano ka, nagpe-pray ka, at ang Panginoon ang kikilos sa plano mo. Amen? Talagang bahala naman talaga si Lord sa lahat kahit nagplano ka pa. Amen? Okay. We must have a yearly plan. Do you have a yearly plan? It is a must for us to have a monthly plan. It is a must, lalong-lalo na meron kang weekly at daily plan. Yung mga taong organized, alam na nilang mangyayari this week. Pakitanong ka mo, anong mangyayari this week? Alam mo na ba yung activities mo this week?
If you don't know your activities this week, then you're not an organized person. Tayo mo na, Pastor. Wala pa ako yun. Kaya nga, Sunday evening, sa isang organized person, you make a plan for the week. And then every day, you make a plan. Especially yung gabi. Imbis na ikaw ay mag-social media at mag-computer ng mag-computer, nagpaplano ka for the next day. May tanong ako sa inyo. Sino po dito alam na ang mangyayari bukas? Ano ang gagawin bukas? Magsabing amen. O yung mga amen lang yan ng organisado. Yung mga hindi, wala. Bahala na. Bahala na. Please, isuko na po natin ang ganyang kaisipan. Hindi po pwedeng wala kayong plano bukas. Hindi nyo alam yung plano kinabukasan. It is a must for us. Lahat ng organized, gusto maging organized, magsabing amen. Pagkagabi, bago ka matutulog, iisipin mo na yung gagawin mo kinabukasan. I-rehearse mo na sa mind mo what will happen, what time kang gigising, hanggang ano ang saan ka pupunta, hanggang gabi na yun. Kaya kapag ganito ang gagawin mo, sasabihin mo, alam ko na, pagising ko bukas, magde-devotion ako. Alam nyo, yung mga iba, kaya hindi nagde-devotion kahit gusto nila. Hindi kasama sa plano. Kaya anytime, gigising. Gigising pa naman yan, 30 minutes bago alas 8 ang 7, wala na akong time mag-devotion. Saka na lang. Walang plano eh. Alam nyo, yung mga Kristiyano, hindi nag-grow sa kanilang spiritual life at hindi naglilingkod sa Panginoon. No offense, I love you all. Sabihin mo sa kata mo, no offense. Hindi mo pinlano. Hindi kasama sa plano mo yung maglingkod kay Lord. Pero kung kasama lang ang paglilingkod sa Lord, kasama sa plano mo paglilingkod kay Lord, matagal ka ng leader. Amen? Kahit nga po yung mga leader na natin, I love you all, yung mga leader lalo na primary 12. Plano nyo ba magkaroon ng 12? Kasi kung plano nyo magkaroon ng 12, isasama nyo yun sa gagawin ninyo. Kaya yung iba hindi nagkakaroon ng 12, wala. Hindi sinasama. Sino po dito, alam ninyong may plano ang Diyos sa buhay mo, magsabing amen. So kung alam niyong may plano ang Diyos sa buhay niyo, kailangan you care to understand God's plan for your life. Kung ang Jeremiah 29:11 na for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope, nasa puso't isip mo, nasa buhay mo yan, then your life, you are set out to fulfill the plan of God for your life. Kaya yung spiritual life mo, you have a plan, you have plans for your spiritual life. Number 2, second thing to do about an organized life. An organized life exhibits good time management. Kasi nga, yun nga ang ibig sabihin talaga ng pagiging organized eh. Yung time mo, nagagamit mo efficiently and effectively. No? Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. So there is a time for every activity. No? Kailangan po mga kapatid, connect na to, mga skill na to. Organizational skill, connected po ito sa time management skill. You cannot really have an organizational skill if you don't have time management skill. At saka planning skill. Magkadikit-dikit po yung tatlo na yan. So, kapag ka-organize ang life mo, kung ano yung pinlano mo, nangyayari. Kung ano yung pinlano mo, nagagawa mo. Kasi organisado eh. Bakit hindi nangyayari yung plano mo? Kasi hindi mo ginawa, hindi mo binigyan ng time
As simple as that. As simple as that. Alam niyo po, maraming bagay pagdating sa tinatawag na troubleshooting. Ano ang dahilan kung bakit hindi mo nagawa? Napakasimple lang eh. Hindi mo binigyan ng time. Amen? Kunwari, troubleshooting natin yung, I love you wala, kahit late kayo. may tanong ako. Simpleng tanong lang. Ang organized life ba nalilate? Sige, tanong mo sa sarili mo. Ang organized life ba nalilate? Kasi kung totoong organized ang buhay mo, hindi ka nalilate. Di ba? Lalong-lalo na sa church, kasi pinakamahalaga ang Diyos sa buhay mo. Sino po dito pinakamahalaga ang Diyos sa kanyang buhay? Magsabing amen. Hindi ka nalilate kasi pinakamahalaga ang Diyos eh. So, may I say this? If you are not you're not accomplishing, hindi mo nagagawa yung plano mo, may mga distractions at hindi talaga organized ang isip mo. Kasi kapag ka-organized ang isip natin, we are mentally organized, we eliminate distractions. Nakikita mo yung distraction. Ay, distraction to. Kasi organized ka mentally Pero kapag kayong distraction, pinufulfill mo, pinapatulan mo yung distraction, ibig sabihin, your mind is disorganized. Confused ang mind. Lahat na natututo, magsabing amen. Kaya mga kapatid ko, kailangan bigyan natin ng time yung importante. Sinabi na ito ni Stephen Covey. At sa church natin, sikat na sikat ang axiom na to na put first things first. Tama ba? Tama ba yung put first things first? Ibig sabihin, yung gawin mong una yung mga bagay na talagang mahalaga. Put first things first. Sabi ni Stephen Covey. So what is important to you, gawin mo ng una. Huwag mong ihuli. May sabihin ako sa inyo, ang pagde-devotion ba, inuuna o hinuhuli? Sabihin mo sa kanila, malinaw malinaw. Inuuna yan. Pagkagising mo pa lang. Amen? Hindi mo hinuhuli yan. So, ibig sabihin, organized yung mind mo. Amen? So, you know the wisdom of prioritization. So, sa good time management kasi, saka sa pagkakaroon ng organized life, yung law of prioritization, matindi ka doon. Matindi ka sa law of prioritization. Anong ibig sabihin ng prioritization? Inuuna mo, pinaprioritize mo yung mga bagay na sadya talagang mahalaga. So you should know the law of prioritization. Everybody say, law of prioritization. So, importante sa'yo, yung lahat ng schedule mo, naka-plot out. Time management. Kasi kapag hindi mo nilagyan ng oras yung bagay na mahalaga, ang dyablo, bibigyan kanya ng gagawin. Amen? Bibigyan kanya ng gagawin. Lalong-lalo na malinaw. Lahat ng gusto magkaroon ng open spiritual eyes, magsabing amen. Sabihin natin lahat, open my eyes, Lord. Lalo-lalo na yung mga youth, please, distraction talaga ang computer games. At saka yung too much social media, distraction talaga yan sa destiny mo. You can use your time to develop more skills.
and to gain more important wisdom kesa lang sa paglalaro ng ng computer games at kesa sa walang sawang habas na pagso-social media. No? Sabihin natin lahat, good time management. Lahat to ng may gusto ng organized life, magsabing amen. So, avoid distractions. Avoid distractions. Avoid time wasters. Pagka-organize ang life mo, ino-organize mo yung buhay mo sa yung plano, sa yung dream, sa yung vision, sa yung goals in life. Doon mo pinofocus ang buhay mo. Doon mo binibigyan ng nilalagay ang oras mo. Ang yung mga oras mo, ang nakikitang ginagawa mo, yung improvement o attainment ng lahat ng yung mga goals. Kaya pakitanong ko lang, alam talaga, in Jesus' name, mga kapatid, sinisave ko kayo sa mali, yung mga youth. Kung hindi yan nakakonect sa goal mo, i-renounce mo, huwag mong gawin. I tell you, yung social media ngayon, no, social media, you can read a lot, you can watch a lot, na mag-i-improve ang ibang skills mo kesa sa ibang mga bagay lang na walang kwenta. No? Don't waste your time. Okay, distractions and time waster. Pagka dyan ang dyan ang maraming oras mo sa mga walang kwentang bagay, it's a sign of disorganized life. It is really a sign na hindi ayos yung buhay mo. At gustong ayusin ng Diyos. Sino magpapaayos sa Diyos? Magsabing amen. Surrender. Sabihin mo sa mo, surrender. Surrender mo na. Kasi pagka hindi mo sinurrender yan, hindi maaayos talaga, kapatid ko. Okay? Number 3. Organized life creates effective system and habits in everyday living. So, kailangan kang may system. Kaya nga yung mga system, nakakabit din yan sa habit eh. Kasi habit mo na ang na sundin yung mga systems. No? Effective system. Pagka organisado ang buhay mo, alam mo na yung dapat mong habit na dapat meron ka. Alam nyo, ang kagandahan po ng habit is that when you have in your system, in your life, yung mga good habits, habit mo na yung organized life, wala nang effort eh. Sino po ditong nahihirapan maglinis? Kasi wala sa habit mong paglilinis, kaya mahirap. Pero kapag ka nasa habit mo yung paglilinis, mamaya itatakal natin yan, paglilinis ng bahay, nasa habit mo yan, hindi mahirap, kagaya ng Japan, 5S. Habit nila yung 5S eh, culture nila. Kaya hindi mahirap. Sa atin, super hirap. Bakit? Hindi kasi natin habit eh. But we can and we should adopt good habits. Because ano bang tawag doon? Developing good habits, tandaan ng pagiging organized yung buhay mo, organized yung isip mo. At magkakaroon ka ng mabilis na accomplishment ng mga goals. Kasi pagka sinabing habit, automatic. Yun ang automatic mo eh. Sino po dito habit ang pagde-devotion? Sabi ng amen. Madali. Pero yung hindi nagde-devotion dito, mahirap, di ba? Kaya hindi ka nagde-devotion, mahirap. Bakit? Hindi mo habit. Hindi mo habit kasi. Pero dapat bang gawing habit? Dapat gawing habit. Kasi nasa salita ng Diyos.
Let us look Jesus. Mark 1:35. Ano nakasulat sa Mark 1:35? Mark 1:35, sabi diyan, maaga pa, gumising na si Jesus. Umalis na, pumunta sa isang ilang na lugar, doon nang nalangin. Amen? Kasi yung iba, ang reason, dami kong ginagawa, pastor, busy ako. Alam nyo, mentras na busy ka, gawin mong habit yung mga importanteng bagay para madali lang gawin. Alam nyo, lahat ng successful na tao, kagaya ni na Elon Musk, habit nilang gumising ng maaga. Para gawin yung dapat nilang mga gawin na rituals. Kasi yung mga successful people, they have rituals. Tayo naman, we have the daily devotion. Amen? Mark 1:35, pakita mo nga, kapatid. Nandyan, Mark 1:35. Diba? Yan, no? Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, meron siyang habit, merong system. No? Meron kang sistema. And lahat ng mga organized na tao, hinahanap nila yung system. Kasi, the system makes everything easy. Kasi kapag yung system, ginagawa mo yung system, una lang siya mahirap, pero pagka napunta ka na sa system, ginagawa mo na yung sistema, naging habit siya, automatic siya. Automatic siyang nagagawa mo. Kaya madali siya. Amen? Kaya, ang encouragement ko sa inyo, mga kapatid, gawin yung habit. Gawin yung habit, yung mga importanteng bagay, at magiging madali sa iyo. Ang sabi na salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 10:23, 1 Corinthians 10:23, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:23. So, be sure everything that you do must be beneficial for you. Beneficial for your future, beneficial for your goals. Amen? Kaya nga sa bahay, kailangan may system lahat. May system. No? Hindi lang sa office, hindi lang sa kumpanyang may system, hindi lang dito sa church. May system ang lahat kasi kapag ka-organized. Kaya nga, ang isang tanda ng isang kumpanya, organize siya, kasi may system siya na sinusunod. Kaya nga ang church natin, may system. Amen? Sino po dito ang gusto sa isang church na maayos magsabing amen? So we have a system here. And then, pang-apat, the organized are comfortable and pleased with process, regulations, and policies. Sino po dito ang magsasabi na importante, maganda ang mga rules and regulations and policies? Magsabing amen. Kasi yung iba, they are resistant sa mga policies, rules, and regulations. Yun pong mga rules, policies, and regulations, yan na nagbibigay ng kaayusan, order. So, kailangan, okay ka dyan. So, kunwari, you are in a company na merong policy ganito. Pagka ayaw mo, huwag kang magtatrabaho doon. Di ba? Pero siyempre, minsan meron namang voice na pwedeng sabihin kung pwedeng palitan yung policies. Pwede naman. Pero kung ang decision hindi papalitan, then you should just respect that. Di ba? Nirirespeto lang po natin lahat ng mga policies, rules, and regulations. Pero sa freedom of speech,
kailangan gawin in an orderly manner, yung yung tawag doon, pagre-react o pag-express ng opinion na kung pwedeng palitan. Kaya nga, ang government natin, meron tinatawag na amendments. May binabago. Pero habang hindi binabago, susunod ka. Ngayon, sa salita ng Diyos, ganun din eh. Joshua 1:8, Book of the Law. Susundin din natin eh. Alam nyo, kaya po tayo umaayos ang buhay kasi sumusunod tayo sa laws ng Diyos. Ngayon, pagka ayaw mong sumunod sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos, yon, doon ka mako-confuse. Doon magugulo ang iyong buhay. So, mga kapatid, lahat tayo, masaya tayo sa policies. Amen? So, dito po sa church, may mga church policies tayo for orderliness. For orderliness po yun. Hindi po para sikilin ng ating pagkatao o karapatan natin. Hindi. Ang mga policies, ang mga batas, hindi naninikil yan. Proteksyon natin ang mga yan. Amen? Proteksyon natin sa kaayusan. Proteksyon natin sa mga taong mali ang kaisipan at paniniwala. So laws are really good. Gusto mo ba ninyong tumira sa bansa na walang batas? O pagka walang batas yan, sinaksak ka, pinatay ka, hindi, mali. Kasi wala namang batas eh, na mali yun. Di ba? Wala eh. Ang Diyos pa naman, umpisa pa lang, nagsabi na siya ng mga batas, 10 Commandments, di ba? Bakit natin nalaman ng isang bagay ay mali? Kasi nakasulat sa batas. Di ba? Kaya ang isang bagay, kung gray matter, gray issue, nilalagyan niya ng policy, nilalagyan niya ng pag-aaral, tapos nilalagyan niya ng specific instruction. Okay, mga kapatid, lahat to ng mga gusto ng policies, rules, and regulation, magsabing amen. Sabihin mo sa mo, tandayan na maayos tayo. Kaya yung mga families natin, alam nyo bakit nagugulo? Kasi they don't know the house rules and house policies. Hindi naman tayo legalistic. Pero magulang na nandito at mga kabataan na nandito, itinuro na ba sa inyo kung ano ang policy sa paggising? May house rule ba kayo sa paggising at pagtulog? Dapat meron. Yung ibang bata, ayoko nang merong rule sa pagtulog. Matutulog ako kahit anong oras na gusto ko. Mali yun eh. Mali yun. Tama? Sabihin mo sa mo, mali yun. Pagka bata ka pa, immature ang isip, underdevelop ang isip, okay. Nagko-complain ka sa tama. Pero, fast-forward ka. Yung mga lahat ng youth dito, gusto ko mag-fast forward. Pagka kayo magulang na, anong gagawin niyo sa mga anak nyo? Sige lang anak, wala tayong rule sa bahay. Matulog ka, alas 3, alas 4, alas 5. Kahit may pasok ka anak, sige, mag-computer ka na mag-computer anak. Computer games ka na mag-computer games anak. Gagawin mo ba yon? Pagka ginawa mo, may topak ka dito. Hindi maayos ang isip mo. Di ba? Hindi ka maayos. I love you all. Amen? Sino po ditong umaayos ang isip at buhay? Magsabing amen. Kaya youth, bago mo ipaglaban yung gusto mong ipaglaban, mag-fast forward ka. Kung gagawin mo yan, pag ikaw ay magulang na. Naging revelation ko yan eh. Sige, i-fast forward mo. Pagka magulang ka na, yung pinaglalaban mo ba, gusto mong ipagawa sa anak mo? Sige. Yan ang instruction ko sa iyo para mag-isip kang mabuti. Kaya ang tanong ko minsan sa mga youth, eto, kung kaya ikaw youth, ang anak mo in the future ay kamukha mo, matutuwa ka kaya? Amen?
Ikatutuwa mo ba na maging anak ang sarili mo? Yung ugali mo. Amen? Ako, ginaganyan ko na yung youth ngayon para mag-isip sila di ba? Pinapalaki natin ng tama, ginagabayan natin sa tama ang mga youth sa church natin. Amen? Kaya nga yung parati ko sinasabi, I know, by the way, isa pong magandang nangyari sa ministry namin doon sa Amerika, yung mama ni Pastor Andrew, tumanggap kay Lord, umaaten na ng church. Kasi sinabi ko sa kanya, pinapalaki po namin ng maayos yung mga youth sa church. Sina Pastor Andrew, sina Jen. Tuwang-tuwa siya. Amen. Sino po ditong lumalaki ng maayos sa church? Magsabing amen. Mga youth, kung kayo ay tinatama sa mga mali, huwag kayong magre-rebelde kailanman. No, hindi bubuting buhay nyo, tsaka maka-curse pa kayo. Kung kayo pinipigilan sa love life ninyo, hindi naman kayo pinipigilan na kinikilljoy. Ginaguide kayo na hindi kayo dapat ma-inlove sa maling panahon. Amen? Huwag kayong ma-inlove sa maling tao at sa maling panahon. Mas papahamok ang buhay ninyo. Masasayang ang buhay ninyo, mga youth. Okay, I'd like to go to number 5. Organized life uses, organizes, and other tools in organizing life. Maganda dito, alam nyo, dapat meron kayong organizer. Kailangan nagsusulat. Ang isang taong organisado, nagsusulat ng kanyang ginagawa. May to-do list. Everybody say to-do list. Meron kang write down your to-do list. Parati kang merong ganun. Every night, every week. Para hindi mo makakalimutan. Kasi kapag ka-organized life ka, ang ayaw na ayaw mong mangyayari, yung nakakalimutan mo. Yun dapat mong gawin. Lahat naman tayo, hindi naman perfecto yung memory natin. Kailangan nating nagsusulat. Amen? Lahat ng gustong maging maayos ang buhay, magsabing amen. Sabihin mo sa mo, magsulat ka. Ilista mo yung gagawin mo. Amen? And the last thing that I would like to share with you is this. Number 6. Organized life includes well-arranged, clean homes and workplaces and good grooming. Amen? Hindi po pwedeng maayos ang ating Christian life, relationship sa God, pero yung bahay natin, magulo at mabantut. Hindi po pwede yung ganun. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, lalo na kung babae ka. Kakahiya talaga. I love you all. Hindi ako nagja-judge, hindi ako nagko-condemn. Pero kapag ka babae ka, kailangan maayos, malinis, mabango yung kwarto mo. At saka yung bahay mo. Amen? So mga kapatid, yung 5S. Ano yung 5S? Dito, parati natin sinasabi dito. Pakipakita mo nga kung ano ang 5S. Yung 5S, yun po yung pinapractice sa Japan. Culture ito sa Japan. Nakita ba ninyo ito, Joey? Okay. Sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Galing ito sa mga 5 words na S na gumumpisa sa Japanese words na seiri, seiton, seiso, seiketsu, and shitsuki. No, suki. Minura pa yung suki niya diba? Okay, anyway, dapat, mga kapatid, yung 5S na to, na biblical yan, pinrich ko na, dapat tayo lahat, may 5S tayo. May 5S sa bahay. May 5S na ba sa bahay yo? Sabihin mo sa tumo, ikaw ang mag-uumpisa. Mga leaders, please, bisitahin ninyo yung mga flock ninyo kung nagpa-5S. O kaya mga flock, tanungin nyo yung leader ninyo, mentor nyo. Leader, mentor, nagpa-5S ka ba? Kaya mga kapatid, if there is one poster that I would like you to put on your wall in your home is 5S.
Please, maglagay kayo ng wall. At saka, turuan ninyo. Alam nyo, ang Japan po, ini-describe nila yung kanilang success at greatness sa 5S na to. Yung kanilang cleanliness, yung kanilang pagiging successful, di ba? Very successful. And Japan is a great country. Walang nakakapag-isip na galing siya sa giyera, natalo siya sa giyera, tapos ngayon naging number 1 na naman. Why? Because of 5S mentality, 5S culture. Amen? O, kaya kailangan yung bahay ninyo malinis, maayos, mabango. Amen? Gumamit kayo parati ng joy. Panlinis. Okay. So, sino po dito ang gusto maging organized ang buhay? Magsabing amen. 5S tayo, ha? Sabihin mo sa kanila, 5S tayo. So, dito sa church, in-enforce natin ang 5S. Walang nagtatapon ng basura kung saan-saan nagpupulot tayo. Walang nagdi-disarrange ng mga lugar, ng mga chairs. Maayos tayo, amen? Sino po dito ang gusto maayos na church? Magsabing amen. Mga kapatid, 5 years na tayo. Amen, lahat to tayo. Mag-increase sa ating organizational skill. At tanda po ito, 5S. Alam niyo po, yung pagka nag-5S tayo, nakikita ko, malaking kinalaman nito sa magiging tagumpay natin sa buhay natin at saka sa greatness natin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. So, malulugod po ba ang Panginoon kung tayo ay organisadong tao? Malulugod po ba? Sasaya po ba yung mga kapamilya natin at kaibigan natin kung maayos tayo? Mga kaibigan, di ba? Nako, hindi sila mai-irritate sa atin. Amen? Magiging blessing tayo sa kanila. Amen? Hallelujah. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Sabihin natin, Lord, magiging organized ako na Kristiyano. Magiging organisado ako. Alisin po ninyo lahat ng kaguluhan sa buhay ko. Ano man ang magulo at hindi maayos sa buhay ko, sa mga habits ko, alisin po ninyo, O Diyos. Amen? Sino po nagpe-pray? Magsabing amen. Hallelujah. God is good. All the time. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. God is good all the time. God is good all the time. To the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa mga naging bisita natin sa araw na ito. Amen. Tinanggap niyo ba si Jesus? June 9, tinanggap niyo si Jesus sa puso niyo. And expect, babaguhin ng Lord ang buhay niyo. I-bless kayo ni Lord. Pwede ba natin silang ipag-pray, extend our hands, ating mga bisita, Lord. Maraming salamat po sa 2 bisita po namin. Salamat sa araw na ito, tinanggap nila si Jesus. And we pray na sa pagtanggap nila kay Jesus, magbabagong kanilang buhay. Iga-guide sila ng Holy Spirit. Magbabasa sila ng Bible. Thank you, Lord. I-bless niyo po sila. Ano man ang kanilang, Panginoon, mga struggles, kayo po ang mag-i-empower sa kanila para mag-overcome. At salamat po, Lord, yung kanilang buhay ay hindi na paikot-ikot. Malalaman nila yung purpose ng buhay nila, mabuhay para kay Kristo, at sila'y magiging tunay na Kristiyano. Lord, i-bless nyo din po ang kanilang mga pamilya. I-bless ninyo ng kanilang pamilya, Lord, sa kanilang pangangailangan. At pinagpe-pray po namin, i-bless nyo kung sa kanilang pag-aaral. Magiging matagumpay po sila. Salamat sa buhay ng mga bisita namin.
Salamat po. At patuloy na pinag-pray namin, i-guide nyo sila at sila'y makabalik para mag-grow spiritually. Salamat po. Magiging matapat silang Kristiyano at magiging kaibigan po namin sila. Ngayon mga kapatid, raise your two hands. I would like to bless you in prayer. The Lord bless you, bless your mind, bless your health, bless your emotions. Amen. The Lord keep you, protect you from all harms. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. I pray and declare you will succeed in life. You will prosper in life. Yung mga negosyante dito, I pray and declare, kikita ang mga negosyo ninyo this week. The Lord turn His face toward you and give you peace of mind and peace of heart. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God is good.